Para sa mga baguhang barbero, yung ipapakita nating video ngayon. Mag-i-start tayo sa pag-overcomb gamit ang ating clipper at malaking suklay. Yung ganitong technique ay pagbabawas or pagtatanggal ng makapal na buhok bago tayo mag-proceed sa pagpapanipis sa gilid nito. Sa mga baguhan na barbero, mas okay yung ganitong pamamaraan kapag tayo ay nagbabawas ng makakapal na buhok. Mapa-fading man yan, mapa-taper, or mapa-barber's cut. At ang next na gagawin natin, gagamitan natin siya ng 1.5, pwedeng number 2 kung wala kayong 1.5 sa gilid. Para hindi muna mapuwersa yung pagkakanipis niya at maging sakto lang din yung magiging pagkakabawas natin sa gilid. Ang gupit ng ating client is a barber's cut na gupit na literal na ginagawa ng mga Pinoy. Na kapag sinabing barber's cut, kadalasan ay number 1 or number 2 yung gilid, hirapang buhok. Next natin dyan, gamit tayo ng 0.5 sa pinakang ibabang bahagi lang para mabawasan yung naiwan na makapal na buhok sa ibabang bahagi nito. Same motion lang yung galaw. Nakapas forward lang ng konti yung video natin para hindi masyadong mahaba. Boring kasi kapag yung video natin ay mahaba na halos ayaw nang panoorin ng iba dahil nakakainip kapag mahaba na ito. Kaya nilagyan natin ng konting fast forward para masulit ninyo yung panonood. Request din ng client natin, naka one side or may side part, tapos ipopomp or itataas natin yung kanang bahagi ng kanyang buhok. Gusto niyang itry yung ganong hairstyle. Siyempre, meron na tayong mga trimmer ngayon, kaya importante na itrim muna natin yung pinakang ibaba. Lagyan natin ang pinakang guideline sa lugar ng pag-aahitan para kapag nag-ahit tayo, kitang-kita na natin, at lagyan natin ng side part, guhitan. Kunin natin yung mga ilang dark spot. Man team lang tayo kapag gumagawa ng video, tayo na rin na nag-aayos. Kunin natin yung makapal na bahagi ng dulo ng kanyang buhok para kapag inaayos natin ito ay sumunod at mabawasan yung bigat sa pamamagitan ng paggamit ng ating thinning shears or thinning scissor. And then bawasan din natin yung mga dulo nito para mabalanse yung nipis, makuha natin yung mahabang bahagi ng kanyang buhok at maging parehas para kapag inayos natin ay walang mapapahiwalay or magiging connected lahat ng kanyang buhok. Lagi natin iisipin na pag tayo nagbabawas ng buhok ay kailangan iniisip natin yung kapag ginawa natin yung kanyang hairstyle ay ma-achieve natin para hindi na tayo mag-retouch at hindi na natin muling babalikan pa. Kung hindi naman kayo sanay mag-ipit-ipit, kahit nga ako hindi pa rin sanay masyado mag-ipit-ipit pwede namang scissor overcomb ang pagbawas. Be sure lang lagi sa pagbawas na hindi masyadong mapaikli at maging balanse lang ito. Importante rin yung pagre-retouch kapag may nakikita tayong parting makakapal. Ayun. Siyempre, lagyan natin ng konting hold para okay na okay yung gupit na ginawa natin. Depende sa request ng ating client. Dahil hapon na natin ginupitan yan, ay siyempre pupunta siya sa gabi ng parangal nang maayos na ang kanyang buhok na may konting strong hold para hindi nito gumalaw kahit magpalit man siya ng damit. Nakaposisyon na ito.